May mga gabi na hindi ka makatulog dahil iniisip mo kung paano mo itatawid ang bukas. Sa katahimikan, naririnig mo ang pintig ng sariling puso na tila bumibilis sa bawat alaalang hindi mo alam kung saan manggagaling ang sagot. Ilang ulit mo nang narinig ang salitang, "Huwag kang matakot," pero bakit parang lumalakas pa rin ang panginginig ng loob mo? Bakit parang mas madilim ang mga araw kaysa sa mga gabi? At sa puntong ito, may bumubulong, nakalimutan ka na ng Diyos. Ang bulong na iyon tila totoo dahil hindi mo makita ang pagbabago sa paligid. Pero ang totoo, iyon ang pinakamalaking kasinungalingan na matagal nang ginagamit upang paluhurin ang mga anak ng Diyos sa takot. Tingnan mo ang mga tao noon, ang Israel na tumakas mula sa Ehipto. Nakita nila ang dagat na nakaharang sa harap at ang hukbo ng mga taga-Ehipto sa likod. Walang daan, walang pag-asa. Ngunit sa mismong lugar ng kawalan, doon lumitaw ang kapangyarihan ng Diyos. Pinagbiyak niya ang dagat upang ipakita sa kanila na kahit saan sila dalhin ng takot, mas malawak ang kamay ng Diyos. At ikaw, sa mga oras na ito, nakaharap sa sarili mong dagat, utang, karamdaman, takot para sa pamilya. Hindi ba't parang walang paraan din? Ngunit ang mismong kawalan ng sagot ang nagiging daan upang makita mo na hindi mo kailangang kumapit sa sariling lakas dahil mayroong Diyos na nagmamasid at kumikilos ng higit pa sa nakikita ng mata. Ilang beses mo na bang tinago ang luha mo dahil ayaw mong makita ng iba na humihina ka? Ngunit naririnig ng Diyos ang iyak na hindi lumalabas sa labi. Ang mga iyak na iyon ang nagpapaalingaw-ngaw sa langit ng panaghoy mo. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang tinig niya ay malinaw. Huwag kang matakot, inaalagaan kita. Ang mga salitang iyon, maaring binitiwan na ng marami, ngunit kapag galing sa mismong bibig ng Diyos, nagiging pader laban sa pagkawasak, apoy laban sa lamig ng kawalan ng pag-asa. Ang sinasabi niya ay hindi pangako ng tao na napapako, kundi pangakong dinadala ng mismong kanyang presensya. Ngunit narito ang masakit na katotohanan. Marami ang mas pinipiling pakinggan ang tinig ng takot kaysa sa tinig ng Diyos. Marami ang sumusuko bago pa man makita ang himala. Sila ay naglalakad araw-araw, dala ang bigat ng tanikala ng pangamba, kahit na matagal nang pinutol ni Kristo ang mga iyon. Kaya't ang tanong para sa iyo ngayon, hanggang kailan ka magpapakasal ba sa kasinungalingan ng takot? Hanggang kailan mo hahayaan na ang kaba ang magdikta ng iyong gabi at araw? Hindi mo ba napapansin na ang takot na iyon ang pumipigil sa iyo upang makita na sa bawat detalye ng iyong buhay, inaalagaan ka ng Diyos? Mula sa hininga mong humahaba hanggang sa himig ng pag-asa na ayaw mamatay sa loob mo, isang masakit na katotohanan ang dapat mong tanggapin. Hindi titigil ang takot na kumatok sa pinto ng iyong isip. Ngunit narito ang pangakong magpapayanig sa kasinungalingan. Ang Diyos ay hindi kailanman natutulog. Habang ikaw ay nalulunod sa pag-aalala, siya'y gumagawa ng daan. Habang ikaw ay nag-iisip ng pinakamasamang mangyayari, siya'y naghahanda ng pinakamagandang sagot. Kaya't kapag naramdaman mong hindi mo na kaya, tandaan mong iyon ang eksaktong sandali na ipinapakita niya kung sino siya, ang Diyos na tapat, ang Diyos na hindi nagkukulang, ang Diyos na kailanman ay hindi bumibitaw sa iyo. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Ito ang isa sa pinakakilalang pangako sa buong kasulatan, nakasulat sa awit 23:1. Madalas marinig, madalas ulitin, ngunit bihirang lubos na namnamin ang bigat ng bawat salita. Ang mga salitang ito ay isinulat ni Haring David, isang tao na hindi ipinanganak sa palasyo, kundi lumaki bilang isang pastol sa gitna ng kaparangan. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng magbantay, magbigay at magsakripisyo para sa kawan. At sa kanyang karanasan, naranasan din niya ang pangamba, pag-uusig at gutom. Ngunit sa kabila ng lahat, nasaksihan niya na ang Diyos ay tunay na pastol na hindi nagpapabaya. Kapag sinabi ni David na hindi ako mangangailangan, hindi niya ibig sabihin hindi siya dadaan sa hirap o kakulangan. Ibig sabihin nito, sa bawat pangangailangan, may sapat na probisyon mula sa Diyos. Nang siya'y tumakas mula kay Saul,
Nang siya'y mawalan ng kapanatagan sa sariling tahanan, nakita niyang sa gitna ng kawalan ng katiyakan, hindi siya iniwan ng Panginoon. Ang pangakong ito ay ipinanganak hindi sa panahon ng kasaganaan, kundi sa panahon ng kagipitan. Kaya't mas tumatagos ito sa atin ngayon dahil ang Diyos na nagpastol kay David ay siya ring Diyos na nakamasid sa iyo. Kung isasalin sa simpleng pananalita, ang pangakong ito ay nagsasabing, hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ka mawawalan ng kinakailangan upang mabuhay dahil siya mismo ang gumagabay at nagtatanggol sa iyo. Kapag sinabi niya na ikaw ay hindi mangangailangan, hindi ibig sabihin na lahat ng luho ay ibibigay. Ang ibig sabihin, sa oras ng gutom may pagkain. Sa oras ng sakit may kagalingan o lakas upang magpatuloy. Sa oras ng takot may kapanatagan. Ang bawat anak ng Diyos ay may kasiguruhan na ang kamay niya ang kumikilos. Kahit hindi laging nakikita ng mata, isipin ang bigat ng mga salitang ito sa panahon natin ngayon. Ang mundo ay puno ng digmaan, krisis, pandemya at kagutuman. Ang mga balita araw-araw ay nagdadala ng takot. Mga pamilya na nawawalan ng trabaho, mga bata na hindi makapasok sa paaralan, mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng susunod na pagkain. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling buhay ang pangakong ibinigay kay David. Hindi ito lumipas, hindi ito naglaho dahil ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kung siya ang pastol noon, siya rin ang pastol ngayon. At baka itanong mo, paano ko mararanasan ang pangakong ito sa aking buhay? Ang sagot ay simple ngunit malalim, kilalanin mo ang tinig ng pastol. Ang isang tupa ay natutong sundan ang tinig ng kanyang bantay. Kung ang puso mo ay nakikinig sa Diyos, malalaman mong ang bawat hakbang mo ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Hindi nangangahulugan na wala ng unos, ngunit nangangahulugan na sa gitna ng unos, may kamay na humahawak sa iyo. Kapag dumating ang pagkalugi, huwag mong isipin na tapos na ang lahat. Isipin mong darating ang probisyon sa paraang hindi mo inaasahan. Kapag dumating ang sakit, huwag mong isipin na pababayaan ka. Isipin mong may kapangyarihan ng Diyos na magdala ng kagalingan o ng himalang nagbibigay ng kapayapaan. Ganito rin ang nangyari sa bayan ng Israel. Sa disyerto, wala silang makuhang pagkain o tubig. Ngunit nagpaulan ng Diyos ng manna at nagpabukal ng tubig mula sa bato. Ipinakita niya na kahit sa pinakaimposibleng lugar, hindi kanya pababayaan ang kanyang bayan. At ngayon sa iyong sariling disyerto, maaring ito'y kawalan ng trabaho, takot sa kinabukasan, o sakit na hindi gumagaling. Ang parehong Diyos ay naroon, naghahanda ng probisyon na higit pa sa iyong inaasahan. Kaya't huwag mong hayaan na ang takot ang magdikta ng iyong mga desisyon. Ang pangakong ito ay hindi lamang para kay David, hindi lamang para sa Israel. Ito'y para sa iyo ngayon. Ang bawat salita ng awit 23 ay paalala na ang Diyos ay pastol na tapat, hindi empleyado na madaling sumuko, hindi bantay na nakakalimot, kundi Diyos na nakikita ang bawat pangangailangan mo bago mo pa man ito sambitin. At kung tutuusin, ang pinakamalalim na mensahe ng pangako ay ito. Hindi mo kailangang alalahanin kung paano ka makakarating sa kinabukasan dahil mayroong Diyos na naghahanda ng daan para sa iyo. At dito nagsisimula ang tanong na higit pang magpapalalim sa iyong pagninilay. Ano ang mangyayari kapag isinabuhay mo ang pangakong ito sa bawat araw mo ngayon? Kapag inangkin mo, hindi lang bilang talata kundi bilang katotohanang gumagalaw sa iyong buhay, doon mo matutuklasan na ang Panginoon ang aking pastol ay hindi lamang salita sa papel. Ito ang mismong pintuan patungo sa isang pananampalatayang hindi kayang gibain ng kahit anong bagyo. Kapag tumingin ka sa paligid ngayon, hindi ba tila mas matindi pa ang mga unos kaysa dati? May mga digmaan na sumasabog sa iba't ibang panig ng mundo, mga sakit na bigla na lamang sumisira ng pamilya at mga balitang puno ng kawalan ng pag-asa. Maraming tao ang gumigising araw-araw na may takot. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung hindi ko mapakain ang mga anak ko?
Paano kung bukas bigla na lamang mawala ang lahat ng pinaghirapan ko at marahil ikaw mismo ay nasa ganung tanong, sa ganung pag-aalala, sa ganung gabi ng walang tulog? Ang pangako ng Diyos na siya ang iyong pastol ay parang malayong liwanag, ngunit hindi mo alam kung kaya mo pa itong abutin. Ngunit isipin mo ito, ang mga Israelita sa disyerto ay nakaranas ng parehong takot. Walang pagkain, walang tubig, walang katiyakan kung darating ba sila sa lupang ipinangako. Ang kanilang hinaharap ay tila nakasabit sa kawalan. Ngunit doon mismo sa kawalan ng lahat, napatunayan nilang mayroong Diyos na sapat. Ang mana mula sa langit, ang tubig na lumabas mula sa bato. Ito ang patotoo na kapag lahat ay wala na, doon nagsisimula ang kilos ng Diyos. Ang kasaysayan nila ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito'y salamin ng buhay natin ngayon. Kung paano sila inalagaan, ganun din inaalagaan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Sa panahon natin, ang disyerto ay maaaring tawagin sa ibang pangalan: kawalan ng trabaho, sakit na hindi matukoy ang lunas, utang na hindi matapos-tapos, o takot na baka hindi ka makabangon muli. Lahat ng ito'y anyo ng kawalan na sumisigaw sa iyong kaluluwa. At tulad ng mga Israelita, madalas mo ring itanong, naririnig ba talaga ako ng Diyos? Hindi ba niya ako nakakalimutan? Ang mga tanong na ito ay totoo, matindi, at hindi mo kailangang ikahiya. Ngunit sa gitna ng lahat, ang pangako ay nananatili. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Tingnan ng isang ina na nag-aalala kung saan kukuha ng baon para sa kanyang anak kinabukasan. Sa kanyang mga mata halata ang pagod at pangamba. Ngunit biglang may dumarating na tulong mula sa hindi inaasahang tao o isang trabaho na dumating sa mismong oras na kailangan niya. Hindi ba't iyon ay larawan ng pangakong gumagalaw o isang ama na nawalan ng hanapbuhay at halos sumuko na sa bigat ng kanyang responsibilidad? Ngunit sa halip na tuluyang bumigay, may nagbukas ng pintuan para sa kanya, isang pintuan na hindi niya inaakala. Sa mga sandaling yon, hindi ba't malinaw na ang Diyos ay pastol na hindi nagpapabaya? At ikaw, ilang ulit mo na bang naramdaman na tila hindi sapat ang lahat ng iyong pagsisikap? Ngunit bakit sa kabila ng lahat narito ka pa rin? Hindi ba't may mga pagkakataon na dapat ay bumagsak ka na, ngunit may lakas na lumitaw na hindi mo alam kung saan galing? Iyon ay ang pastol na nagdadala ng kalinga kahit hindi mo napapansin. Sa bawat hakbang na akala mo'y ikaw lamang ang naglalakad, may mga bakas ng paa ng Diyos na nagpatuloy kasama mo. Kaya't kapag tinitingnan mo ang mga balita, ang mga banta ng kinabukasan at ang mga pangarap mong parang naglalaho, huwag mong isipin na tapos na ang lahat. Ang mismong takot na nararamdaman mo ay paalala na wala kang kontrol, ngunit mayroon siyang kontrol sa lahat. At dito pumapasok ang kapangyarihan ng pangako. Hindi ka iniwan noon, hindi ka iiwan ngayon, at hindi ka iiwan kailanman. Ang parehong Diyos na nagsabi kay David ng, "Hindi ako mangangailangan," ay ang Diyos na nagsasabi rin sa iyo ngayon, "Ikaw ay hindi mawawalan. Dahil ako ang gumagabay." Ngunit narito ang mas matinding katotohanan. Maraming tao ang patuloy na namumuhay na parang walang pastol. Sila'y nilalamon ng takot, kinokontrol ng kawalan ng pag-asa at nakatali sa mga pangarap na tila hindi matutupad. Sila'y nabubuhay na parang nakalimutan na sila ng Diyos kahit ang kanyang pangako ay nakatayo sa harap nila. At marahil minsan ikaw din ay ganito. Ngunit ito ang dapat mong maunawaan, hindi kailanman babawiin ng Diyos ang kanyang salita. Ang lahat ng pangako niya ay oo at amen. At kung sa gitna ng digmaan ng isip mo ay hahawakan mo ang salitang ito, makikita mong ang takot ay unti-unting nawawala at napapalitan ng tiwala. Ngayon, isipin mong maranasan ang pangakong ito sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong kalusugan, sa iyong kinabukasan. Paano magbabago ang lahat kung tunay mong paniniwalaan na ikaw ay hindi mawawalan dahil siya ang iyong pastol? Paano kung imbes na hayaan mong ang balita at takot ang magdikta ng iyong kinabukasan, ay ang salita ng Diyos ang maging pamantayan mo? Doon mo makikita na ang pangako ay hindi lamang kasaysayan,
kundi kasalukuyang katotohanan na humahawak sa iyo ngayon, at dito nagsisimula ang mas malalim na paglalakbay. Kung ang pangako ay totoo kahapon at totoo ngayon, paano naman ito nasaksihan sa buhay ng iba? Ano ang mga patunay na ang salitang ito ay hindi lamang teorya, kundi aktwal na himalang naganap sa mga tao tulad mo? May isang babae na halos mawalan ng lahat. Siya ay isang ina na iniwan ng asawa, walang trabaho, at may 2 anak na umaasa lamang sa kanya. Gabi-gabi, umiiyak siya habang iniisip kung paano niya mapapakain ng kanyang mga anak kinabukasan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagluha, may kapitbahay na hindi niya inaasahan ang biglang kumatok, dala ang pagkain at tulong na sapat para sa buong linggo. Nang tinanong kung bakit, ang sagot ay simple: narinig ko lamang ang bulong ng Diyos na tumulong. Ang sandaling iyon ay nagpapaalala na ang Diyos, ang pastol na hindi natutulog, ay palaging gumagawa ng paraan. Ang kanyang pangako ay hindi nananatiling salita. Ito ay nagiging tinapay, tubig, at pag-asa sa oras ng kagipitan. Isang lalaki naman ang nagtrabaho sa loob ng maraming taon, ngunit bigla siyang tinanggal ng walang paunang babala. Bumagsak ang kanyang mundo at halos mawalan siya ng tiwala sa sarili. Sa mga araw na iyon, halos hindi niya na alam kung saan kukuha ng pambayad ng renta. Ngunit sa kanyang panalangin, dumating ang tawag mula sa isang kumpanya na hindi niya inasahan. Tinanggap siya sa trabaho, mas mataas ang sahod kaysa dati at mas magaan ang kalagayan. Sa kanyang mga mata, malinaw na iyon ay pagkilos ng Diyos, ang probisyon na lumampas sa kanyang sariling plano. At tulad ng sinabi sa kasulatan, buksan ninyo ang inyong bibig at ito'y aking pupunuin. Ang Diyos ang siyang naglagay ng sagot kung kailan akala niya ay wala ng pag-asa. May isa pang patotoo ng isang kabataang babae na nagkasakit ng matindi. Wala na silang sapat na pera upang ipagpatuloy ang gamutan, at sinabi ng mga doktor na maliit ang tsansang makaligtas. Ngunit ang pamilya, sa halip na sumuko, ay humawak sa pangako ng Diyos. Sa bawat araw ng panalangin, unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan. At matapos ang ilang buwan, ang sakit na halos kumitil ng kanyang buhay ay tuluyang nawala. Hindi ito maipaliwanag ng medisina, ngunit malinaw ang sagot: ang Diyos ang kanilang pastol na nagbigay ng kagalingan. At gaya ng isinulat ni David, pinapahiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng tubig na mapayapa. Sa sandaling iyon, ang tubig ng kapayapaan ay dumaloy sa kanilang tahanan. Kung titingnan natin ang Biblia, makikita natin ang parehong kwento ng probisyon at pangangalaga. Si Elias, sa gitna ng matinding tagtuyot, ay pinakain ng mga uwak at dinalhan ng pagkain ng isang balo sa Sarepta. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng ito upang ipakita na kahit sa panahon ng matinding kakulangan, hindi kanyang iniiwan ang kanyang mga lingkod. At kung si Elias ay nakaranas ng himalang iyon, bakit hindi ka rin niya kayang pakainin, alagaan at pagpalain sa gitna ng iyong sariling tagtuyot? Mayroon ding kwento ng isang lalaking matagal nang lugmok sa depresyon at pakiramdam niya'y wala nang saysay ang kanyang buhay. Sa kanyang pinakamadilim na gabi, nang handa na siyang sumuko, bigla niyang nabuksan ang Biblia at tumama ang kanyang mga mata sa Awit 23. Sa pagbasa ng mga salitang, "Ang Panginoon ang aking pastol," hindi ako mangangailangan, tila may dumaloy na kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Ang gabing iyon ang naging simula ng kanyang pagbangon. Mula sa halos wala ng direksyon, nakahanap siya ng bagong layunin at lakas. Ang salita ng Diyos ang naging mismong gamot na hindi matatagpuan sa alinmang botika. Sa iba't ibang dako ng mundo, paulit-ulit na pinatutunayan ng Diyos na ang kanyang pangako ay totoo. Sa mga pamilyang nawalan ng lahat ngunit muling itinayo, sa mga may sakit na natagpuan ang kagalingan, sa mga nawalan ng pag-asa ngunit muling bumangon, lahat ito'y larawan ng pastol na gumagabay. At hindi ito natatapos sa kanila. Ang mga kwento nila ay paanyaya rin sa iyo na maniwala.
Kung nagawa ng Diyos noon, gagawin niya muli ngayon. Ngunit mapapansin mo, bawat patuto ay may isang bagay na pareho. Dumaan sila sa madilim na lambak bago makita ang liwanag. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagsasabing wala ng hirap, kundi nagsasabing sa gitna ng hirap, siya ang kasama. Ang mga luha ay hindi agad natutuyo, ngunit sa dulo, ang mga ito'y pinapalitan ng halakhak at papuri at dito mo mauunawaan na ang pangakong hindi ka mangangailangan ay hindi lamang teorya. Ito ay buhay, gumagalaw at nararanasan sa bawat himala, maliit man o malaki. Kapag binabalikan ang mga kwento ng mga taong nakaranas ng mga ito, mayroong iisang mensahe na tumitibay, hindi kailanman bumibigo ang Diyos. At kung paano niya sinamahan sila, siya ring sumasama sa iyo ngayon. Ngayon isipin mong ikaw mismo ang nagiging bahagi ng mga patutuong ito. Isang araw, maaari kang magsabi ng mga salitang ito. Akala ko'y tapos na ang lahat, pero pinatunayan ng Diyos na siya ang aking pastol. Iyon ang pinakamakapangyarihang katibayan na ang pangako ay totoo kapag ito'y hindi na lamang kwento ng iba, kundi kwento ng iyong sariling buhay. At mula rito mas lalalim ang tanong, kung ang Diyos ay tapat sa nakaraan, ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap? Ano ang ipinapakita nitong larawan ng kanyang plano para sa mga darating na panahon? Kapag sinabi ni David na, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan, hindi lamang ito pangakong pansarili, ito'y bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos na nakaangkla sa buong kasaysayan at sa buong hinaharap. Ang bawat pangakong ibinibigay ng Diyos ay hindi nakahiwalay. Ito'y bahagi ng isang sinulid na tinatahi mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis. Ang Diyos na nangakong hindi tayo pababayaan ay siya ring Diyos na nagpahayag sa pamamagitan ng mga propeta ng kanyang plano para sa buong sanlibutan. Sa aklat ni Isayas, mababasa ang pangakong ito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Isaiah 41:10. Mapapansin mong ang pangakong ito ay kaagapay ng sinasabi ni David. Hindi ito usapan lamang ng isang tao at ng kanyang Diyos, kundi usapan ng Diyos sa buong bayan at maging sa lahat ng kanyang mga anak sa iba't ibang panahon. Ang sinabing huwag kang matakot ay hindi lamang tugon sa pangamba ng nakaraan, kundi pahayag din para sa mga takot ng ngayon at bukas. Ang kasaysayan ng Israel ay larawan ng plano ng Diyos para sa lahat ng kanyang nilikha. Noong panahon ng pagkabihag sa Babylonia, naramdaman nila ang matinding kawalan ng pag-asa. Ang kanilang templo ay gumuho, ang kanilang bayan ay nawasak at tila wala ng kinabukasan. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, naghatid ang Diyos ng mga propesiya ng pag-asa na muli silang ibabalik, muli silang pagtitipunin, at muli silang magiging bayan niya. At ang lahat ng iyon ay natupad. Dahil ang Diyos na nangako ay Diyos na tapat. Ngayon, sa ating kasalukuyang panahon, dala pa rin natin ang bigat ng mga propesiyang iyon. Sa gitna ng mga digmaan, kagutuman at krisis, nananatili ang larawan ng Diyos na pastol na hindi bumibitaw. Ang mundong ito ay tila mas nagiging madilim, ngunit ipinapaalala ng kasulatan na walang anuman ang makapipigil sa katuparan ng mga plano ng Diyos. At kung kaya niyang panatilihin ang kanyang bayan sa loob ng libu-libong taon ng kasaysayan, paano pa kaya ang buhay mo na hawak niya ngayon? Ang aklat ng Apokalipsis ay puno rin ng mga pangako. Doon ipinakita na sa kabila ng lahat ng unos at pagsubok, darating ang araw na papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan o ng dalamhati o ng iyak o ng hirap paman. Apokalipsis 21:4. Ito ang sukdulang katuparan ng pangakong sinimulan sa awit 23 na ang pastol na gumagabay sa atin dito sa lupa ay siya ring magdadala sa atin sa walang hanggang tahanan. Ang hindi ako mangangailangan ay hindi lamang tungkol sa tinapay sa hapag ngayon, kundi tungkol din sa kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Kung titingnan mo,
Makikita mong ang bawat maliit na patotoo ng probisyon, kagalingan, at pag-asa sa iyong buhay ay bahagi ng mas malaking larawan. Kapag pinakain ng Diyos ang isang pamilya ngayong gabi, iyon ay piraso ng propesiya na siya ang Diyos na hindi nagkukulang. Kapag nagbigay siya ng kagalingan sa isang may sakit, iyon ay patunay na siya ang Diyos na gumagawa ng himala mula noon hanggang ngayon. At kapag itinaguyod niya ang isang bansa sa gitna ng krisis, iyon ay tanda na siya ang may hawak ng mga henerasyon. Ngunit narito ang isang mahalagang bagay na kailangan mong tandaan. Ang mga propesiya ay hindi lamang para sa mga bansa o sa buong mundo. Ang mga ito'y bumababa rin sa iyong sariling buhay. Kung kaya niyang hawakan ang mga kaharian, kaya rin niyang hawakan ang iyong pamilya. Kung kaya niyang iligtas ang Israel mula sa pagkabihag, kaya rin niyang iligtas ka mula sa pagkakagapos ng takot at pangamba. Kung kaya niyang tuparin ang mga salita niyang ipinahayag libu-libong taon na ang nakalipas, titiyak na kaya niyang tuparin ang pangako niya sa iyo ngayon. At dito natin nakikita ang koneksyon. Ang awit 23 ay hindi lamang tula ng isang hari, kundi pinto papunta sa mas malalim na pangako ng Diyos sa hinaharap. Sa bawat salita ng ang Panginoon ng aking pastol, may kasamang anino ng mga propesya sa Apokalipsis, Daniel at Isaias. Ang mensahe ay malinaw kung paano siya naging pastol kahapon, siya rin ng pastol ngayon at siya ring pastol sa darating na walang hanggan. Ngayon, isipin mong lahat ng kinatatakutan mo, ang kakulangan ng sakit, ang kawalan ng katiyakan ay nakapaloob sa mas malaking larawan ng plano ng Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa iyo, kundi tungkol sa kabuuan ng kanyang nilikha. At kapag natutunan mong makita ang iyong sariling buhay bilang bahagi ng plano niyang walang hanggan, mauunawaan mong ang bawat pangako ay hindi kailanman mabibigo. Ang nakaraan ay nagpapatunay, ang kasalukuyan ay nagpapakita, at ang hinaharap ay nagsisiguro, siya ay tapat at siya'y laging tutupad. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, lumilitaw ang isang mabigat na tanong. Kung totoo ang mga pangako, bakit may mga pagkakataon na tila hindi sila natutupad agad? Bakit may mga gabi pa ring puno ng luha at mga panalangin na tila walang sagot? At dito nagsisimula ang susunod na mahalagang bahagi ng ating paglalakbay. Kapag naririnig mo ang pangako ng Diyos na hindi ka mangangailangan, marahil ang unang pumapasok sa isip mo ay isang tanong na paulit-ulit. Kung totoo yon, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin akong sagot sa mga panalangin ko? Hindi ba't may mga pagkakataon na parang walang kinalaman ng langit sa dinadaanan mo? Nanalangin ka para sa kagalingan, ngunit patuloy ang sakit. Umasa ka para sa bagong simula, ngunit nananatili kang nakatali sa parehong problema. At sa bawat araw na dumaraan, mas lumalakas ang bulong ng pagdududa. Baka hindi naman talaga totoo ang pangako. Hindi ka nag-iisa sa tanong na iyan. Si Job mismo, isang taong kilala sa kanyang kabanalan, ay sumigaw sa Diyos at nagtanong kung bakit siya pinahihintulutang dumanas ng matinding sakit at kawalan. Si Jeremias ay napuno ng pagdaramdam at sinabi, bakit parang tagumpay ang masasama at ang matuwid ay pinapahirapan? Si Habakuk ay umiyak sa Diyos, hanggang kailan pa, Panginoon, ako'y hihingi ng tulong at hindi mo ako pakikinggan? Ang mga tanong na ito ay nagpapakita na ang pagdududa ay hindi tanda ng kawalan ng pananampalataya, kundi bunga ng sakit na nararanasan ng puso ng tao. Maraming beses, iniisip natin na ang pangako ng Diyos ay dapat matupad kaagad. Kung sinabi niyang magbibigay siya, dapat ngayon din. Kung sinabi niyang magpapagaling siya, dapat agad na. Ngunit ang katotohanan ay may pagkakaiba ang oras ng tao at ang oras ng Diyos. Sinabi sa Habakuk 2:3, sapagkat ang pangitain ay para sa takdang panahon, ngunit magmamadali ito tungo sa wakas at hindi magsisinungaling. Bagamat magtagal, hintayin mo ito, sapagkat tiyak na darating, hindi ito magpapaliban. Ang bawat pangako ng Diyos ay may itinakdang oras at hindi ito maaaring madaliin ng ating pag-aalala o pigilin ng ating pangamba. Isipin si Abraham.
na nangakong magkakaanak mula sa Diyos. Dumanang mga taon, ngunit tila walang nangyayari. Hanggang sa umabot siya sa puntong halos imposible na para sa kanya at kay Sarah ang magkaanak, doon dumating ang katuparan. O si Jose na dinala mula sa pangako ng mga panaginip patungo sa piitan ng Ehipto. Ilang taon siyang naghintay sa kadiliman bago siya itinaas bilang pinuno. Ang Israel naman, 40 taon sa disyerto bago nakarating sa lupaing ipinangako. Lahat sila'y dumanas ng paghihintay at sa paghihintay ay dumating ang pagsubok ng pagdududa. Kaya't kung nararamdaman mong parang wala pang sagot ang Diyos, tandaan mong hindi ito nangangahulugang siya'y tahimik dahil nakalimutan ka. Ang katahimikan ng Diyos ay madalas na bahagi ng kanyang plano. Ang pagkaantala ay hindi pagtanggi. At sa bawat oras na tila walang nangyayari, siya'y kumikilos sa likod ng eksena, inihahanda ang mas dakilang katuparan kaysa sa iyong inaakala. Ang problema natin ay gusto natin ng mabilis na sagot, ngunit ang Diyos ay laging may mas malalim na layunin. At dito pumapasok ang katotohanan na dapat mong tanggapin. Hindi lahat ng ninanais mo ay pangako ng Diyos. Minsan, hinihiling natin ang mga bagay na sa duloy magdadala lamang ng kapahamakan. Ngunit ang tunay na pangako niya ay hindi kailanman nagkukulang. Kung sinabi niyang hindi ka mangangailangan, ibig sabihin ay hindi ka mawawalan ng kinakailangan upang manatiling buhay sa kanyang kalooban. Kung sinabi niyang magbibigay siya ng kapayapaan, ito'y higit pa sa kawalan ng problema. Ito'y kapayapaang nananatili kahit may bagyo. Ngunit bakit mahirap pa ring magtiwala? Sapagkat ang ating mga mata ay sanay sa nakikita. Kapag wala kang pera sa kamay, iniisip mong wala ka na talagang pag-asa. Kapag hindi dumarating ang lunas, iniisip mong tapos na ang lahat. Ngunit ang pananampalataya ay pagtitiwala sa hindi nakikita. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Pablo sa 2 Corinto 17, sapagkat tayo'y namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ang hamon ay huwag hayaang ang nakikita mong kulang ay maging mas malakas kaysa sa hindi nakikitang pangako ng Diyos. Oo, mahirap tanggapin ito. Mahirap maghintay. Mahirap maniwala kapag ang lahat ng nasa paligid mo ay salungat sa pangako. Ngunit dito, sinusubok ang tunay na pananampalataya. Hindi ito pananampalataya kapag madali ang lahat. Pananampalataya ito kapag wala kang nakikitang dahilan para maniwala, ngunit nananatili ka pa ring kumakapit. At sa ganong klase ng pananampalataya, lumalapit ang Diyos sa iyo at pinapatunayan niyang siya'y tapat. Kaya't sa bawat gabi na parang walang sagot, sa bawat araw na parang walang pag-asa, tandaan mong ang Diyos ay hindi tahimik dahil wala siyang ginagawa. Siya'y tahimik dahil may mas dakilang plano siyang inihahanda. At bagaman tila mahaba ang paghihintay, ang pangako ay tiyak na darating. Ang pastol ay hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga tupa. At ikaw, kahit nasa gitna ng iyong pinakamabigat na pag-aalinlangan, ay hawak pa rin niya sa kanyang kamay. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, paano kung ang hinahanap mong sagot ay hindi lamang para sa iyong kaginhawaan, kundi bahagi ng isang mas malaking hakbang na binabalak ng Diyos? Paano kung ang pagkaantala ay daan upang makita mo ang mas malaking himala? Sa puntong ito, maiintindihan mong ang pagdududa ay hindi dapat manatili bilang hadlang, kundi maging tulay tungo sa mas matibay na pananampalataya. At mula rito ang tanong ay nagiging mas personal. Kung ang Diyos ay pastol na tapat, paano mo maisasabuhay ang kanyang pangako sa iyong araw-araw na buhay? Kung totoo na ang Panginoon ang iyong pastol, at hindi ka mangangailangan, paano mo ito may sasabuhay sa araw-araw? Hindi sapat na pakinggan lamang ang pangako at muling balikan sa oras ng pangangailangan. Kailangang gawing kalasag at sandata ang bawat salita hanggang sa maging bahagi ito ng iyong paghinga, ng iyong desisyon at ng iyong pananaw sa bawat sitwasyon. Kapag pinili mong isabuhay ang pangako, unti-unting mawawala ang bigat ng takot at mapapalitan ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Magsimula sa simpleng hakbang. Buksan ang iyong bibig at ideklara ang pangako.
Sa bawat umaga, bago pa man dumapo ang takot sa iyong isip, sabihin mo sa iyong sarili, ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako mangangailangan. Kapag inuulit mo ito, hindi lamang ito nagiging salita, nagiging katotohanan itong bumabalot sa iyong puso. Ang iyong isip na sanay sa pag-aalala ay unti-unting natututo ng bagong wika, wika ng tiwala. At bawat araw na ipinapahayag mo ito, mas nagiging malinaw ang presensya ng Diyos sa iyong mga desisyon at damdamin. Isunod mo ang panalangin. Huwag mong hayaan na ang iyong mga oras ng paglapit sa Diyos ay maging huling tugon lamang kapag wala ka ng magawa. Gawin mong unang hakbang ang panalangin. Kapag may pangangailangan, agad mong ilapit sa Kanya. Kapag may takot, agad mong ipahayag ang iyong tiwala. Sabihin mo, Panginoon, Ikaw ang aking pastol at ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Kapag natutunan mong isuko ang bigat ng iyong puso, mararanasan mo ang kaluwagan na hindi kayang ibigay ng anumang bagay dito sa lupa, ngunit hindi natatapos sa panalangin. Ang pananalig ay dapat may kasamang pagkilos. Kung naniniwala kang hindi ka pababayaan ng Diyos, kailangan mo ring matutong lumakad sa tapang. Huwag mong hayaan na ang takot ang magdikta kung tatanggapin mo ba ang bagong trabaho, kung kakayanin mong sumubok muli o kung mangangarap ka pa ba. Ngunit pananalig ay hindi pasibong paghihintay. Ito'y aktibong paglakad sa direksyon na ipinapakita ng Diyos. Ang bawat hakbang ng tiwala ay isang pagsasabuhay ng pangakong hindi ka mangangailangan. Isang ina na may mga anak ay maaring magsimula sa pagtuturo sa kanila ng parehong pangako. Kapag natutunan nilang manalangin ng ang Panginoon ang aking pastol bago matulog, hindi lamang ito magiging proteksyon para sa kanilang gabi, kundi magiging pundasyon ng kanilang pananampalataya habang lumalaki. Ang isang ama na nawalan ng trabaho ay maaaring pumili na sa halip na magpatalo sa takot, ipanalangin ang bawat aplikasyon at ipagkatiwala ang resulta. At kapag dumating ang sagot, mararamdaman niyang hindi lamang siya ang kumilos, kundi ang Diyos ang nagbigay ng tamang daan. Mahalaga rin ang pasasalamat. Maraming tao ang nakatuon lamang sa kulang, kaya't hindi nila nakikita ang kasalukuyang biyaya. Kapag pinili mong magpasalamat, binubuksan mo ang iyong mga mata sa katotohanan kahit sa gitna ng krisis, may probisyon. Kapag natutunan mong pahalagahan ang maliit na biyaya, isang hapag na may pagkain, isang gabi na may pahinga, isang kaibigan na nakikinig, makikita mong ito'y tanda na gumagalaw ang Diyos. At ang pasasalamat ay hindi lamang tugon sa natanggap na biyaya. Ito'y binhi ng mas marami pang pagpapala. Ngunit paano kung sa kabila ng lahat nararamdaman mo pa rin ang takot? Doon papasok ang disiplina ng isip. Sa tuwing pumapasok ang mga negatibong kaisipan, huwag mo silang hayaan na manatili. Palitan mo ng salita ng Diyos. Kapag dumating ang bulong ng kawalan, wala ka ng pag-asa, sagutin mo ng, hindi ako mangangailangan. Kapag dumating ang bulong ng sakit, wala ng lunas, sagutin mo ng, ang Panginoon ang aking pastol. Kapag dumating ang bulong ng kawalan ng direksyon, hindi mo na alam ang gagawin, sagutin mo ng, inaakay ako niya sa tabi ng tubig na mapayapa. Ito ang praktikal na laban ng pananampalataya, hindi tahimik na pagpayag, kundi aktibong pagtutol sa kasinungalingan ng takot. Kung gagawin mo ito araw-araw, mapapansin mong unti-unting nagbabago ang iyong pananaw. Ang dating bigat na tila hindi mo kayang buhatin ay napapalitan ng lakas na galing sa itaas. Ang dating takot na umaalipin sa iyong gabi ay napapalitan ng kapayapaan na pumupuno sa iyong isip. At ang dating kawalan ng tiwala sa sarili ay napapalitan ng pananalig na ikaw ay hindi nag-iisa dahil may pastol na gumagabay sa bawat hakbang mo. Kaya't ngayong narinig mo na ang pangako at naranasan ang paglaban sa pagdududa, oras na upang subukan ito sa iyong sariling buhay. Huwag mong hayaang manatili lamang ang salita sa papel. Idideklara mo, ipanalangin mo, isabuhay mo at pasalamatan mo. Subukan mo sa loob ng 7 araw na ipahayag at isabuhay ang pangakong ito sa bawat sitwasyon. At tingnan mo kung paano magsisimulang magbago ang iyong puso at ang iyong paligid.
Ngayon, ang tanong ay hindi na lamang kung naniniwala ka sa pangako. Ang tanong ay, handa ka bang isuko ang iyong mga takot at kumilos sa liwanag ng pangakong iyon? Sapagkat ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa pakikinig lamang, kundi sa paggawa ng iyong hakbang ng pananampalataya. At mula rito, ang hakbang na iyon ay hindi lamang personal dahil ang bawat anak ng Diyos na kumikilos sa kanyang salita ay bahagi ng isang mas malawak na kilusan ng pananampalataya. At ito ang maghahanda sa iyo para sa mas malalim na pagtugon, isang panawagan na hindi lamang tumanggap kundi tumayo at sumama sa kolektibong tinig ng pananampalataya. Ngayon ay dumating na ang oras para hindi ka lamang makinig, kundi kumilos. Hindi sapat na narinig mo ang pangako. Hindi sapat na napatunayan mong ito'y totoo sa iba. Ngayon ay kailangan mong gawin itong personal na desisyon. Ang tinig ng Diyos ay malinaw. Huwag kang matakot, inaalagaan kita. At ang tugon na hinihintay niya mula sa iyo ay hindi katahimikan, kundi pananampalatayang ipinapakita sa pamamagitan ng panalangin, pagdeklara at pagkilos. Kaya't sa sandaling ito, ikaw ay tinatawag na sumama sa libu-libong tao na nakikinig din ngayon na pumipili ring magtiwala at sumuko sa Kanya. Isara mo sandali ang iyong mga mata at ilagay ang iyong kamay sa iyong puso. Ang bawat tibok ng iyong dibdib ay paalala na buhay ka pa dahil may Diyos na hindi bumibitaw. At sa mismong oras na ito, sabihin sa iyong isip, Panginoon, ako'y naririto, ako'y nagtitiwala, ako'y sumusuko. Huwag mong hayaan na ang mga salitang ito ay manatili lamang sa bibig. Hayaang ang iyong puso ay tunay na humawak sa kanila. Sa bawat paghinga mo, ipaalala sa iyong sarili na ang pastol ay kasama mo at wala kang dapat ikatakot, ngunit hindi lamang ito personal na hakbang. Habang ikaw ay nananalangin ngayon, isipin mong hindi ka nag-iisa. May mga nanay na nananalangin kasama mo para sa kanilang mga anak, may mga tatay na nananalangin para sa kanilang pamilya, may mga kabataan na humihingi ng gabay, at may mga matatanda na lumuluha ng mga lihim na panalangin. Lahat sila kasama ka ay nagkakaisa sa isang tinig ng pananampalataya. Ang iyong tinig ay nagiging bahagi ng isang kolektibong sigaw na pumapaitaas sa trono ng Diyos. At sa sigaw na iyon, nagiging malinaw ang mensahe. Hindi kami natatakot sapagkat inaalagaan kami ng Diyos. Ngayon, magdesisyon kang ibigay sa Diyos ang mismong bagay na nagdudulot ng iyong pangamba. Isipin mong hawak mo ito sa iyong mga kamay. Maaring ito'y takot sa kawalan ng trabaho, sakit na hindi gumagaling, problema sa pamilya, o pangarap na tila lumalayo. Ngayon, sa iyong panalangin, iunat mo ito sa harap ng Diyos at sabihin, Panginoon, sa iyo ko ito ibinibigay. Sa sandaling iyon, ang bigat na hindi mo kayang buhatin ay inililipat mo sa Kanya. At habang ginagawa mo ito, makikita mong ang takot ay nawawala at ang kapayapaan ay pumapalit. Huwag mong ipagpaliban ang oras na ito. Maraming tao ang nadadala ng pagkaantala, iniisip na bukas na lamang sila magtitiwala, bukas na lamang sila magsusuko. Ngunit ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang oras ng pananampalataya. Huwag mong hayaan na matapos ang sandaling ito na hindi ka nakasama sa tinig ng mga tumatanggap ng pangako. Ngayon mismo ipahayag sa iyong puso, ako ay tumatayo sa salita ng Diyos, at hindi ako mangangailangan. At bilang patotoo ng iyong pananampalataya, gawin mo itong hakbang. Magsulat ka ng salita ng tiwala sa mga komento. Ilagay mo, ako ay inaalagaan ng Diyos o ako'y nagtitiwala sa Kanyang pangako. Kapag ginawa mo ito, hindi lamang ikaw ang lumalakas, kundi pati ang iba na makakabasa ng iyong pahayag ay makakahanap din ng lakas. Ang iyong pananalig ay nagiging binhi ng pag-asa para sa iba. Ngayon, isipin mo, kung libu-libong tao ang sabay-sabay na tumatanggap ng pangakong ito, anong himala ang maaaring ipakita ng Diyos? Kung bawat isa ay magdedeklara ng pananampalataya, gaano kalakas ang magiging tinig ng pag-asa laban sa takot?
At dito mo mauunawaan na hindi ka lamang individual na nananalig. Ikaw ay bahagi ng isang hukbo ng mga naniniwala, tinatawag upang ipakita sa mundo na may Diyos na tapat. Kaya't sa oras na ito, huwag kang manahimik. Isuko mo, ipahayag mo, at isama ang sarili mo sa kolektibong tinig ng pananampalataya. Sapagkat ang iyong pagsuko ngayon ay maghahanda sa iyo para sa isang panalangin na mas malalim, mas makapangyarihan at mas propetiko, isang panalangin na hindi lamang bumabago ng puso, kundi kumikilos din sa mismong mga himala ng Diyos. Isara mo ang iyong mga mata ngayon at ilagay ang iyong kamay sa iyong puso. Huminga ka ng malalim at maramdaman mo ang bigat na matagal mo ng bitbit. Sa oras na ito, dalhin natin lahat yon sa harap ng Diyos. Sabihin mo sa iyong isip, Panginoon, ako'y naririto at ako'y dumudulog sa iyo. Huwag kang mahiya sa iyong mga luha, sapagkat ang bawat patak ay tinatanggap niya bilang panalangin. Sama-sama tayong lalapit ngayon sa trono ng kanyang biyaya at sama-sama nating maririnig ang kanyang tinig na nagsasabing, huwag kang matakot sapagkat inaalagaan kita. Ama naming nasa langit, kami ngayon ay nagkakaisa sa pananampalataya. Dinadala namin ang pangakong ibinigay mo sa Awit 23:1 na ikaw ang aming pastol at hindi kami mangangailangan. Panginoon, sa oras na ito inaangkin namin ang pangakong iyon. Hindi lamang bilang mga salita sa Biblia, kundi bilang katotohanang naglalakad sa aming buhay. Inaangkin namin na ang bawat kakulangan ay pinupuno mo, ang bawat takot ay tinatanggal mo, at ang bawat sugat ay ginagamot mo. Panginoon, idinudulog namin sa iyo ang aming mga pamilya. Ang gayapesing na nag-aalala kung paano mapapakain ang kanilang mga anak na naghahanap ng proteksyon at pag-asa. Hinihiling namin ang iyong probisyon sa kanilang hapag, ang iyong kapayapaan sa kanilang mga gabi, at ang iyong biyaya sa kanilang bawat hakbang. Inaangkin namin na hindi sila pababayaan, sapagkat ikaw ang pastol na nagbabantay sa kanila araw at gabi. Panginoon, idinudulog namin ang mga may sakit. Ang mga nasa ospital, ang mga nasa kanilang mga higaan, ang mga may dalang sakit na hindi nakikita ng iba. Inaangkin namin ang kagalingan na galing sa iyo. Inaangkin namin ang pangakong sa pamamagitan ng iyong mga sugat kami ay pinagaling. Ngayon sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang kagalingan sa kanilang mga katawan, ang kalakasan sa kanilang mga kalamnan, at ang bagong pag-asa sa kanilang mga puso. Panginoon, idinudulog namin ang mga nawalan ng hanap buhay. Ado'y na sanay sa paggawa, ngunit ngayon tila walang magawa. Hinihiling namin na buksan mo ang mga pintuan na isinara ng mundo. Dalhin mo ang tamang oportunidad, ang tamang tao, at ang tamang oras para sila'y muling makatayo. Panginoon, palitan mo ang kanilang kahihiyan ng dangal at ipakita mo sa kanila na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Panginoon, idinudulog namin ang mga pusong puno ng takot at kalungkutan. Ang mga natutulog na may luha sa kanilang mga mata, ang mga gumigising na walang direksyon. Sa oras na ito, Panginoon, ipalaganap mo ang iyong espiritu ng kapayapaan. Hayaan mo na maramdaman nila na hindi sila nag-iisa. Hayaan mo na makita nila na may pastol na gumagabay at nagmamahal sa kanila ng higit sa kanilang iniisip. Sa pangalan ni Jesus, kami ngayon ay humahayo laban sa lahat ng anyo ng kasinungalingan. Tinatanggihan namin ang bulong ng takot. Tinatanggihan namin ang kasinungalingang iniwan na kami ng Diyos. At sa halip, ipinapahayag namin ang katotohanan. Kami ay inaalagaan, kami ay minamahal, at kami ay hindi kailanman pababayaan. Ipinapahayag namin na ang bawat tahanan na nakikinig ngayon ay pupunuin ng kapayapaan. Ipinapahayag namin na ang bawat puso ay tatanggap ng lakas. Ipinapahayag namin na ang bawat bibig ay muling makakapagpuri sa iyo. Panginoon, lahat ng ito ay isinusuko namin sa iyong kamay. Alam naming hindi kami lalapit ng walang kabuluhan, sapagkat ang iyong salita ay buhay at tapat. Kaya't ngayon,
Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kami ay nagsasabing Amen at Amen. At kung naniniwala ka sa panalangin ito, ipahayag mo sa iyong puso, ako ay inaalagaan ng Diyos. At kung naniniwala kang ang pangakong ito ay para sa iyo, ilagay sa iyong mga labi ang mga salitang ito. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon, sapagkat sa ating sama-samang pananalig, nakikita ng langit ang isang bayan na hindi sumusuko. Ngayon tumayo ka sa iyong pananampalataya at ipahayag sa lahat na ang Diyos na nangako ay tapat at kailanman ay hindi bibigo. Ngayon, pagkatapos ng panalangin at pagiyak ng puso, panahon na upang payapain ang iyong kaluluwa at ipaalala muli ang katotohanan. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Walang isamang salita na lumabas mula sa kanyang bibig ang mabibigo. Kung tinupad niya ang kanyang mga salita kay Abraham, kay David, kay Elias at sa buong Israel, tiyak na tutuparin niya rin ang kanyang salita sa iyo. Ang mga pangako ng tao ay madaling mapako, ngunit ang pangako ng Diyos ay nakaugat sa kanyang sariling katapatan. At sapagkat siya ay hindi kailanman nagbabago, maaari mong panghawakan na ang lahat ng kanyang sinambit ay mananatiling totoo magpakailanman. Pakinggan mong mabuti ang mga salita ng kasulatan. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Isaiah 41:10. Ang mga salitang ito ay hindi lamang paalala noon para sa Israel. Ito rin ay pahayag sa iyo ngayon. Habang iniisip mo ang bigat ng mga alalahanin mo, maririnig mo ang bulong ng Diyos na nagsasabing, hindi ka nag-iisa at narito pa ang isa, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong pawang ikabubuti ninyo at hindi kasiraan, upang bigyan kayo ng pag-asa at ng mabuting kinabukasan. Jeremias 29:11. Kahit hindi mo nakikita ang buong larawan ngayon, ang Diyos ay may hawak ng dulo ng iyong kwento. Kung ang mga mata mo ay nakapako lamang sa kasalukuyang hirap, siya naman ay nakatingin na sa darating na tagumpay. Ang kanyang plano ay hindi kailanman para sa iyong kapahamakan, kundi para sa iyong paglago at pagbangon. At huwag mong kalimutan ang paalala ni Pablo, sapagkat gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, ang mga ito'y naging oo sa Kanya. Kaya't sa pamamagitan din niya ay aming sinasabi ang Amen para sa kaluwalhatian ng Diyos. 2 Korinto 1:20. Lahat ng pangako ng Diyos mula sa pinakauna hanggang sa pinakahuli ay may sagot na oo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya't kahit ano pa ang sitwasyon mo ngayon, may katiyakan ka, ang sagot ng Diyos ay oo. At ang katapusan ng iyong kwento ay pagtatagumpay. Ngayon, hayaan mong ang iyong isipan ay mapuno ng mga larawan ng pag-asa. Isipin mo ang iyong tahanan na pinupuno ng kapayapaan, hindi ng takot. Isipin mo ang iyong mga anak na natutulog ng payapa. Alam na sila ay ligtas sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Isipin mong ang iyong katawan ay pinapalakas ng Panginoon, ang iyong puso ay muling nagiging matatag, at ang iyong kinabukasan ay hindi tinatakpan ng dilim, kundi binabahan ng liwanag ng kanyang presensya. Ang mga larawang ito ay hindi katang-isip. Ito ang katotohanang ipinangako ng Diyos sa iyo. Kaya't kahit anong sitwasyon ang kinakaharap mo, huwag mong isipin na ikaw ay iniwan. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Ang kanyang kamay ay nasa iyong balikat. Ang kanyang tinig ay bumubulong sa iyong puso. At ang kanyang mga plano ay unti-unting nagbubukas. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang iyong paghihintay, ang mahalaga ay tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang sinabi. Maging matiyaga ka, sapagkat ang mga pangako ay nangangailangan ng pananampalataya at pagtitiis. Ngunit habang naghihintay ka, hindi ka naghihintay mag-isa. Kasama mo ang pastol na hindi natutulog. At sa bawat araw na lumilipas, siya ay gumagawa ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Kaya't manatili kang matatag, magtiwala at magtuloy. Ito ang mensahe para sa iyo ngayon. Ang Diyos ay hindi nagbabago.
Ang kanyang pangako ay hindi naglalaho at ang kanyang presensya ay hindi umaalis. Sa oras ng kalungkutan siya ang iyong kaaliwan. Sa oras ng takot siya ang iyong lakas. Sa oras ng kawalan siya ang iyong pastol na nagbibigay ng lahat. Kaya't ipahinga mo ang iyong puso at tanggapin ang kapayapaan na mula sa Kanya, sapagkat ang Kanyang mga salita ay tapat at totoo magpakailanman. At habang pinapanatag mo ang iyong loob, tandaan mo, hindi dito nagtatapos ang mensahe. Mayroon pang isang mahalagang hakbang, isang paanyaya na hindi lamang manatiling tagapakinig, kundi maging bahagi ng isang komunidad ng pananampalataya na sabay-sabay na kumakapit sa mga pangako ng Diyos. Ngayon ay dumating tayo sa huling bahagi ng mensahe. Sa buong paglalakbay na ito, nakita natin ang isang katotohanan na paulit-ulit na idineklara mula pa noong panahon ni David hanggang ngayon. Ang Panginoon ay pastol na tapat at hindi Kanya pababayaan. Sa gitna ng iyong takot, sa gitna ng iyong kakulangan, sa gitna ng iyong mga luha, nariyan ang Diyos na nagsasabing, hindi ka mangangailangan. Ito ang pangakong naging gabay ng mga nauna sa atin at ito rin ang pangakong hahawakan mo ngayon. Tandaan mo ang mga salitang ibinahagi, hindi ka nag-iisa. Ang mga problema mo ay hindi mo kailangang buhatin ng mag-isa. Ang Diyos na tumulong kay Abraham, na nagligtas kay Jose, na gumabay kay Israel, ay siya ring Diyos na gumagabay sa iyo. Ang Kanyang salita ay hindi napuputol ng panahon. Ang Kanyang mga plano ay hindi nadudurog ng mga bagyo ng buhay. At kung siya ay naging tapat noon, siya rin ay tapat ngayon at magpakailanman. Kaya't ngayong natapos mo ang mensaheng ito, huwag mong hayaang lumipas ang sandali na hindi ka kumilos. Kung naniniwala kang ang Diyos ay iyong pastol, ipahayag mo ito. Isulat mo sa mga komento, ako ay nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang simpleng pahayag na iyon ay magiging patotoo ng iyong pananampalataya at magiging liwanag para sa iba na nakararanas ng parehong takot at pangamba. At kung ikaw ay bago pa lamang dito, isali mo ang sarili mo sa komunidad na ito ng pananampalataya. Pindutin ang pag-subscribe at i-activate ang kampana upang sa bawat bagong mensahe ay patuloy kang palalakasin ng salita ng Diyos. Huwag mong kalimutan na ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan, kapamilya o sinumang alam mong nangangailangan ng pag-asa. Sa simpleng pagbabahagi, nagiging kasangkapan ka ng Diyos upang iparating sa iba ang paalala na sila man ay hindi nag-iisa. At dito, sa lugar na ito, sa komunidad na ito, malinaw na nararamdaman ng bawat isa. May mga taong sabay-sabay na nananalig, sabay-sabay na lumalaban, at sabay-sabay na kumakapit sa isang pastol. Isipin mong sa bawat panonood mo, hindi ka lang nakikinig ng isang mensahe. Ikaw ay bahagi ng isang pamilya ng pananampalataya. Dito walang nag-iisa, sapagkat bawat isa ay may kasamang nananalangin para sa Kanya. Yang mga salita ng Diyos ay hindi lamang pumapasok sa tainga, ito'y bumubuo ng isang samahan ng mga pusong nagtitiwala. At habang naghihintay tayo sa susunod na mensahe, dalhin mo ito sa iyong puso. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Ito ang iyong lakas, ito ang iyong pag-asa, ito ang iyong gabay. Sa bawat gabi ng pagluha, sa bawat araw ng pangamba, ito ang salitang hahawak sa iyo. Huwag mong kalimutan, ang Diyos ay tapat, ang Kanyang pangako ay sigurado, at ikaw ay hindi nag-iisa. Kaya't manatili kang kasama namin, manatili kang matatag sa salita, at manatili kang bukas sa susunod na kapitulo ng biyayang nais ipahayag ng Diyos. Sapagkat ang susunod na mensahe ay magdadala muli ng apoy ng pag-asa at kapangyarihan na kailangan mo. Hanggang sa muli, kapit ka lang sa pangako ng Diyos, sapagkat iyon ang iyong buhay at iyong liwanag.